this morning. If you don't know how to speak in tongues, say hallelujah, hallelujah. Just open your mouth. Hallelujah. If you know how to speak in tongues, speak in tongues. Shandarabakandi yalarababa. Yandarabakirabashirabahande. Sige po. Hallelujah, hallelujah. Let's all be one. Hallelujah. In speaking the word, the other tongues, the gift of the Holy Spirit. Shandarabakandi yarababa. Let your voice be heard. Shandarabakandi yarababa. Handi yarabahandi yarabashikirababa. Rabahandi yarababa. Kandi yarabahandi yarababa. Oh, rabahandi yarabashikirabakandi yarababa. Oh, rabahandi yarabasakarababa. Shandarabahandi yarababa. Rabahandi. Sige po. When you speak in tongues, you edify your spirit. When you speak in tongues, pinapalakas mong yung spirito. O rabakandi yarababa. Handi yarabashikirabahandi. O rabahaya rabasakarababa. Handi yarabahandi. Rabayanda rabasakarabahandi yalarababa. Hallelujah.
Yes, Jesus. This is the prayer of our hearts this morning. Open up our eyes, open up our hearts in wonder. Show us, Lord, show us who you are. Fill us with your love, not for us, but to those around us. But to those around us, for the sake of the world, burn your fire. Lord Jesus, open the eyes of our hearts this morning, Lord, so that your word will be purely your word, Lord Jesus. It is your word for us. Salamat, Panginoon, pagkakataong muli sa araw na ito. Salamat sa iyong pangunguna, banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. This is your word, Lord, that we will listen to. We will listen with our hearts, with all our minds, to you, to your word, Lord. This may be my voice, but Lord, you speak with our spirits, Lord. You convict our hearts, Lord Jesus, through your word, Lord. Thank you, Jesus, for being with us this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Sige po. Sabihin mo sa katabi mo, good morning, church. Good morning, church. Ay, sige po, maaari na tayong maupo. Praise the Lord. Salamat, worship team. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. At ako po si Pastor Lay Villarama at ako ang inyong makakasama sa umagang ito. So, salamat sa Diyos sa pagkakataon muli. Ang ating mga senior pastors ay nasa Isabela para sa isa na namang misyon. So, good morning, Pastor Dash, Pastor Carl, Pastor Hezekiah tuloy. Zechariah. Yan. Hello. Siyempre, kala Pastor Walter, Pastor Tony Burns, at ang mga kapastoran, Pastor Rizal, Pastor Morris, ayan, Pastor Zali. At sa lahat po ng mga pastors, Happy Pastors Day muli, Pastor Jai, syempre aking minamahal. And Pastor Chen, Pastor Harold, at sa lahat po, maraming salamat sa ating lahat. Narito tayo sa lugar na ito. Amen po ba? So, pinagpala tayo just last week, ay meron tayong bisita, hindi naman bisita, kapamilya, dahil mula siya sa The Hub of Christ, Thailand. Kaya alam ko na pagpala kayo sa mensahe ng Panginoon sa buhay ni Pastor Jacob. Sino ang andito last week? Amen. Ayan. Kami naman po ay nandun sa Naik, Cavite dahil sila ay nagdaos ng kanilang second Thanksgiving celebration doon at pinagpala sila doon. Talagang grabe, kabataan pa lang nila, 99 na. Kulang na lang ng isa. No? Kabataan na na-invite. Isang tao lang yung nag-invite. Grabe naman yun. At yun, ganun kadami yung mga kabataan. So, nandun sila sa resort, nagdaos ng kanilang Thanksgiving celebration. So, kahit saang lugar, sabi nga ni Pastor Jacob last week, di ba, na the harvest is ready, so we pray for laborers. Sino dito ang handang maging laborer ng Panginoon? Di ba? Yes. And all of us are mga laborer. Alam natin na sa Diyos, it's not in vain. Amen po ba? So talagang iba-ibang klase ng pagle-labor para sa gawain ng Panginoon, di ba? Ang dami nating patuloy na nagpapatuloy ang gawain ng Diyos, maging sa lugar na ito, no? Sa darating na linggo ay napakadaming activity, no? Mga seniors, ayan, mga bata sa Calamba, Laguna ay pupuntahan din ng ating mga kapatid galing sa Melbourne, Australia. So may bisita tayo. Ay, si Kuya dito na!
naman, masaya na si Ate MG. Oo, welcome back kay Kuya Roderick. Tama? Ayun, di ba? Mga bunga ng kape. Ayan. So, patuloy ang gawain ng Panginoon. Parang mamimili ka na lang, di ba? Saan ka? Saan ka nabibilang? Doon ka sa seniors. Meron tayo dito sa Tuesday. Di ba? Ang mga Australian papunta ng Laguna, mga bata naman doon. And then by Friday, mga kabataan, are you ready? Di ba? Nararamdaman nyo na ba? Mission camp na natin sa... Oo, mga kabataan, sa October 31. Amen. October 31, November 1. So, marami tayong ipapanalangin. Kasama, please, wag nating kalimutan, kaligtaan ng ating mga pastors. Papunta sila ng sana Korea, yan, South Korea. Kaya patuloy natin silang ipanalangin at dagdag sa ating panalangin ang pagdating na ating mga bisita galing sa Brazil. Wow, mga Brazilian naman ang kasunod sa November. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka kapatid. Yes, sabi mo sa katabi mo, nararamdaman mo ba kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, bahagi ka ba kapatid? Yes, tayong lahat ay kabahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Kabahagi sa isip, sa salita at sa gawa. Ano po, di ba? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. So, talaga naman, last week, nag-invite talaga si Pastor Jacob ng mga sinong gusto mag-mission. Sino yung mga gusto mag-mission sa Thailand? Sino yung mga mission tinawag para maging missionary? Sino yung lumapit dito sa harapan? Yes, o di ba? Bakit naman hindi? Dahil talagang pag ikaw tinawag, ang provision ng Panginoon ay nandyan para sa iyo, hindi ba? At totoo naman yun. Bakit? Kasi sabi ng, di ba nga sabi ng John 9 verse 4, ang sabi doon ay, kailangan gawin natin yung trabaho. We must work the works of Him who sent me. Sabi niya, we must carry out the works of Him who sent me as long as it is day. Diba? Magtrabaho, sabi sa Tagalog, ay kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. So, kaya talagang patuloy. Bakit? Kasi gawin natin yung pinapagawa ng Diyos habang may panahon pa. Kaninong trabaho ang pinapagawa sa atin? Ulit. Kaninong trabaho yung pinapagawa sa atin? Trabaho ng Panginoon. Di ba? Trabaho mo ba yon? Yan. So, trabaho ng Panginoon yung pinapagawa sa atin. So, sino dito yung sobrang lakas, di ba? Kasing lakas ni Samson o masigit pa para kanyang magawa yung trabaho ng Diyos mag-isa. Di ba? Kaya ko to. Di ba? Kaya ba natin yun? Sino dito yung sobrang galing talaga? Napakagaling para masabing, kaya ko to, maggagawa ko to, yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Wala, hindi ba? Ano pa? O kaya sino naman yung may sapat-sapat, di ba? Marami akong truck. Wait, marami akong mahaba ang aking lagayan ng maginto. Kaya ko yan. Ipagtapusin. Kaya kong mag-outsource ng trabahador para sa gawain ng Panginoon. Kaya kong magbayad ng worship leader para may tumayong worship leader. Pwede pala yun? Kahit hindi naman taga-awit, binabayaran. Pwede ba natin gawin yun? Hindi. Bakit? Kasi trabaho ng Diyos ay magagawa lang sa paraan ng Diyos. Di ba? Yes. Kaya walang sino mang tao na kakayanin niyang sa sarili niya ay gagawin niya mag-isa. Hindi ba? At ano pa ang sabi? Sabi doon, tayo ay pinapagawa habang may araw pa. Habang may araw pa, bakit? Kasi darating ang gabi.
At kapag dumating ang gabi, anong sabi? Wala nang makakapagtrabaho. So, maliban lang sa mga night shift kagaya ko. Ayan. Pero ano sabi? Pag dumating, ang sinasabi dito sa salita ng Diyos ay may time frame. Sa umaga lang, o sa araw lang, habang may araw, habang may liwanag, habang nandiyan ang liwanag ni Kristo sa sanlibutan, ay ano? Tayo ay gumawa, gawin ang trabaho ng Diyos sa buhay natin. At gusto sabihin ng Panginoon sa atin na sa araw nyo yan gawin, yung may liwanag. Bakit? Kasi yung pinapagawa ko sa inyong trabaho ay ano? Ang trabaho na yan ay marangal. Ang trabaho na yan ay ano? Trabaho na legal. Di ba? Ang trabaho na pinapagawa ko sa inyo, hindi ang trabaho na magnanakaw. Hindi ang tinatrabaho ng patago. Di ba? Ginagawa siya sa araw, habang may araw. Bakit? May permit yan! Yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Ano yan? Trabahong tunay, kumbaga. May permit. Selyado ng banal na Espiritu Santo. Hindi ba? Kaya sa araw natin siya pinapagawa, hindi tayo magnanakaw, hindi ba? Kundi ang pinapagawa sa atin ng Diyos ay trabaho ng Diyos na kailangan nating gawin. Sa umaga, sa araw, may limitasyon. Habang may araw pa, habang may liwanag pa, sabi ng salita ng Diyos. At dahil yan ay trabaho ng Diyos, we need the Holy Spirit in order to work His work. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ng banal na Espiritu ng Diyos upang gawin ang kanyang trabaho. Amen. So bakit kailangan nating gawin? At ba't kailangan nating gawin ng mabilis? Sabi mo sa katabi mo, mabilis ang trabaho. Yan. Ba't kailangan nating gawin at ba't kailangan nating gawin ng mabilis? Sabi ng Romans chapter 8 verse 22, dito tayo sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Pag-uusapan natin sa umagang ito. Romans chapter 8 verse 22, the eager longing. Sabi ng verse 22, ayan, nababasa na po ninyo yung Tagalog. Sabi, ng English, sabi sa Tagalog ay, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Uy, grabe naman yun. At hindi lamang, sabi ng verse 23, at hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Ayan. So, ba't kailangan nating gawin? Ang una ang sabi sa 22, dahil dumaraing. May dumaraing. May dumaraing. O, diba? Sino ang dumadaing? Kadalasan. Yun ay hirapan. Opo. Sino ang mga dumadaing? Sino nakakainti ng dumadaing? Kasi ang mga kabataan na, what is that? Ano ang daing? Pagkain ba yan? Ang hirap mag-translate, ano? Sa English, groaning. Ayan. So, sabi kanina, for we know that the whole creation groans and suffers the pains. Yan. So, makita natin, ba't kailangan natin gawin at gawin ng mabilis? Kasi ang sangnilikha ay dumaraing. So, ano ibig sabihin ng yung groan dyan? Yung groaning. Yung nag-groaning, dumaraing sa Tagalog. Yan. Ibig sabihin ay, sabi sa Oxford, a deep, inarticulate sound conveying pain, despair. Yun, yung mga hindi kayang sabihin, sobra sa aray ko yung sakit.
Diba? Sobrang hindi maipaliwanag, kaya hindi na masabi yung aray, kasi higit pa sa aray yung sakit. Ano ang sabi pa? A low, creaking sound made by an object under pressure. Yan. Kaya dumaraing kasi nape-pressure. Ano pa yung sabi? Meron pa dito. Ang ibig sabihin ng groaning ay prolonged stress, dull cry, expressive of agony, pain, or disapproval. So lahat ng yon na mga ibig sabihin, lahat ay may sumasakit. Masakit, kaya dumaraing. At yung yung buong nilikha, ang sabi ng 22, ay dumaraing. Bakit kaya sila dumaraing? No? Naririnig nyo ba yan sa mga katabi ninyo, kapitbahay ninyo? Diba? Naririnig nyo ba yan sa sakayan ng tricycle? Naririnig nyo ba yan kahit saan? Diba? Kahit saan kayo magpunta sa palengke, sa eskwela, nag-aantay ka ng anak mo, kahit saan naririnig mo yung daing ng mga tao. Diba? Lahat, iba-ibang klase. Iba-iba. May naiiyak sa sobrang, may nagagalit sa sobrang diba? So, bakit kailangan natin gawin yung pinapatrabaho sa atin ng Diyos? Kasi may dumaraing. Unang-unang dumadaing ay ang sangnilikha. Ano ang kanilang dinadaing? Yung dinadaing, di ba, mula ang ating mga ninuno, di ba, mula sa kay Adan at kay Eva, at sila'y nagkasala. Ang sangkatauhan ay nahulog sa kasalanan. At dahil doon, kaya may pagdaraing. Kasi yung dating perfect, naging imperfect. Di ba? Yung pure ay naging, nagkaroon ng dumi. So, kaya nagkakaroon ng pagdaraing. Anong dinadaing? Yung corruption ng katawan. Yung corruption ng flesh. Ano pa? Dahil sa kasalanan, maririnig natin sa lahat ng kanto, kahit saan tayo magpunta. Anong kanilang dinaraing? Walang pag-asa. Di ba? Ano pa ang kanilang dinaraing? Ano kaya ang bukas? Anong kanilang dinaraing? Paano na kaya ang buhay ko? Ano pang dinadaing? Wala na naman tayong pera. Di ba? Hindi ko mahanap yung benting bigas. Ang daming dinadaing, iba-ibang sitwasyon sa buhay. Di ba? Ang isip hindi maintindihan, di alam kung ano uunahin sa dami ng dinaraing. So, makikita natin, all of creation is in deep despair. Bakit? Yung resulta kasi yun. Resulta ng sumpa ng kasalanan. And bago tayo nakakilala kay Kristo, isa din tayo doon sa dumadaing, na ganun din ang sinasabi. No? Ganun din ang binibigkas ng bibig. Ganun din ang ikinikilos ng katawan. Kasi wala ngang pag-asa. Hindi mahanap. Paano aabante? Anong gagawin sa buhay? So ano sabi ng verse 19? Romans chapter 8 verse 19. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi ba? So, anong sabi dito? Na ang sangnilikha ay nananabik. Mayroon sa kanilang puso, alam nila sa kaloob-looban nila. Alam nila na may Diyos, may tatawagin, pero di nila alam paano ako tatawag sa Kanya. Hindi ba? Kaya may pananabik. Gusto na naming matapos ito, pero di namin alam paano ito matatapos. Di namin alam sino ang makakatulong sa amin. Hindi ba? Yan ba realidad? Nakikita ba natin yan sa mga pag lumalabas tayo ng bahay? Nakikita ba natin yan sa TV o kung saan man? Tama ba yung sinasabi ko?
Hindi ba? Kaya nga, bilang mga anak ng Panginoon, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang dati na ganun din, kabilang din tayo doon. Ano ang kailangan? Sabi, kailangan nating gawin ng mabilis. Bakit? Kasi may naghihintay sa atin. Kasi may nakatunghay sa atin. May nag-aantay. At sino yun? Yung sangnilikha ay nag-aantay. With eager, sabi sa English, with eager expectation. Sila din may expectation. Pag nakikita ka nilang dumadaan, alam mo ba yun? Picture-in mo kaya sa sarili mo. Pag nakikita ka nilang dumadaan, andyan na si Pastor Rizal. Baka may dala siyang pag-asa para sa akin. Pag dumadaan kang ganyan, may liwanag na dumadaan sa buhay nila. Uy, nandiyan na si Kuya Albert. Alam ko may sasabihin to sa akin. Gagaan yung loob ko. Pag nakikita nila tayo, andyan na, papalapit na sa kanto. Uy, nandiyan na si Brother Ferdy. Kaso, tayo naman, ano naman sa atin? Wait lang kasi, wait lang. Hindi, wala tayong Instead na sila ang ating, ayun ang ating consciousness ng ating spirit. Ano namang consciousness ng spirit natin? Ay, teka lang, yung Instagram ko, wait. Mas mahalaga sa atin yung mga bagay. Tayo naman na may supposed to be, di ba? Yung nakatanggap ng pag-asa na nakikita nung iba, nandiyan nag-aantay, na nagsasabi, andyan na siya. Meron siyang magandang balita para sa akin. Tayo naman, iba naman yung ating pinagkakaabalahan. Wait lang, selfie muna tayo, selfie. Yun naman ang ating pinagkakaabalahan. Pero ilagay natin, hayaan natin, magkaroon ng groaning yung ating spirit. Para sa mga, makikita natin, kagaya nung ginagawa ni Pastor Walter, diba, doon sa Bacoor. Libo-libong mga tao. Libo-libong mga tao. Kahit saan, ginagawa natin sa kape, o wala man tayo sa kape, diba? Yung ginagawa natin kahit saan, hayaan mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng puso para dito sa kaklase ko. Lord, bigyan mo ako ng puso para dito sa yung bungangera doon, para tumahimik na siya. Diba? Lord, bigyan mo ako ng puso para doon sa may sakit, nandun sa ospital. Because they are all groaning. Alam niyo yung groaning? Hindi lang, aray, masakit naman. Hindi yung groaning kasi na-express pa, nasasabi pa. Pag yung groaning, hindi talaga maisalita sa sobrang sakit. Alam mo yung naipit ka sa kanto, masigit pa doon. Yung kanilang dinadamdam. Diba? Sumusuot sa iyong kaibuturan, kumbaga. Ganun yung sakit. Dahil wala ngang tagapagligtas. Amen po ba? And the creation groans in deep despair. Kasi totoo naman, ang kasalanan, anong kabayaran? Kamatayan. Di wala naman talaga silang pag-asa. Kasi kamatayan nga, wala nang ibang nag-aantay pa. So, tayo na nakarinig nito, pag nakikita nila tayo, parang nag-i-star-star ang kanilang paningin dahil nakakakita sila ng liwanag sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, nakakakita sila ng liwanag sa buhay mo, kapatid. Yes, nakakakita sila ng liwanag sa buhay natin. Amen po ba? So sila una, they are grown. They have the eager longing of creation. Yan yung number 1. The eager longing, matinding pagnanais ng buong sangnilikha. Sino pa ang may matinding pagnanais? Pangalawa ay yung tayo na mga mananampalataya. The eager longing of
Christians. Sabi ng, kanina sa binasa natin, sa Romans chapter 8, verse 23, ang sabi ay, at hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayo, mga tumanggap na ng Espiritu. Tayo din, mayroon din sa ating kaloob-looban. Tayo din na mga tumanggap, tayo mga una, sabi doon, first fruits of the Spirit, yung ating tinanggap. May tinanggap tayo ang Espiritu ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas. Yung Espiritu ng Diyos ay ating tinanggap, nasa ating kaloob-looban, at tayo din na mga mananampalataya. Meron ding groaning. Meron ding patinding iyak sa puso. Bakit? Kasi ano ang unang nakalaya, ano ang unang nakakilala o anong unang nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, 'di ba? Ang ating espiritu. Pero ang ating kaluluwa at ang ating katawan, yan ang ating iniiyak, yan ang ating dinaraing sa Panginoon. Yan. Tayo din ay may matinding pagdaing sa Panginoon. The child of God groans too because of our weakness and our sinful nature. Kasi bakit? Nung tinanggap natin yung Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, saan nananahan? Kanino nanahan? Sa atin. At dahil perfect ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na ating tinanggap ay complete, perfect, walang kasalanan. Dahil yan ay ating tinanggap at yan ay nasa atin na. Ngayon, at ang ating laman na may sinful nature, ano nangyari sa kanilang dalawa? Boxing every day. Di ba? Di ba? Away every day. Bakit? Kasi gusto ka nilang, dito ka, sabi nila sa isip mo, dito ka. Yung espiritu mo naman, dito ka, di ba? Araw-araw ay may pakikipaglaban. Araw-araw, kaya tayo din ay may matindi talagang dinadaing, may pagdaraing sa ating mga spirito. Ano ang resulta? We are afflicted by the sins we commit. Kapag tayo nagkakasala, ano nangyari sa atin? Di ba? Matindi ang ating nararanasan. Sobra tayo, Lord. Lord, please. Di ba? Hingi tayo ng tawad. Bakit alam nating tayo'y nagkasala? At pag nakikita natin, ito pang isa. Dahil may Espiritu ng Diyos na tinanggap ka, pag nakikita din natin yung iba, lalo na yung ating mga kamag-anak, lalo na yung ating mga kakilala close sa atin, na sila din ay nasa kasalanan, din ang ating, hindi ba iniiyak din natin sila sa Panginoon? Hindi ba idinaraing din natin sila sa Panginoon? Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, o tayo ay nahulog sa pagkakasala, o nandyan yung tukso at pinagbigyan yung tukso at nagkasala, at wala lang sa atin, tayo ay may problema. Kapag dire-diretso lang tayo, sige, ministry ulit. Kapag wala lang sa atin, walang epekto, okay lang. Okay, kinaumaga, salamat, buhay pa ako. Di ba? Kapag wala lang sa atin, ibig sabihin, ano na yung espiritu mo? Nandyan pa ba ang espiritu ng Diyos? Kapag hindi na yan, nakikipag-boxing. Kapag magkakapareho na kayo. Kapag iisa na pala yung tabas, di ba? Wala na nag-aaway. Ano ibig sabihin nun? Nagkasundo na kayo. Ano nangyari sa Espiritu ng Diyos? Kasi ito tayo, araw-araw ng buhay natin, dumaraing tayo sa Panginoon. Ito tayo, Lord, tulungan mo naman ako. Yan tayo araw-araw. Bakit? Sabi ko kanina, hindi natin magagawa yung
Diyos sa atin sarili. Kaya kung hindi natin ginagawa na tayo dumaraing sa Panginoon, araw-araw ng buhay natin, ay ano na kaya ang nangyari sa ating espiritu? Ayos-ayos lang. Tropa-tropa na lang kayo ng laman, no? Pare-pareho na lang, di ba? Wala nang nagsasaway. So tuloy-tuloy na lang tayo dito, pre. Wala naman nakakita sa atin. Ganyan ba? Ang Espiritu ng Diyos, nagsasabi sa ating espiritu, di ba? It witnesses. It convicts our spirit. Kaya tayo may pagdaraing. Kasama yan sa dinadaing natin. Ang ating laman at ang ating, kasabi nga lagi ni Pastor Dong, hairline away. Ganun lang siya kadikit. Kaya dapat araw-araw natin idinudulog sa Diyos ang ating laman at ang ating kaluluwa. Yan ang ating dinadaing. At ano pa, kapag tayo naman ay nakakakita ng iba, na sila din ay nabubulid sa kasalanan, pero anong ginagawa natin? Ay, siguro naman kaawaan siya ni Lord. Ganun ang ating response. Diba? Siguro naman, may may time pa naman si Lord sa kanya. Or ang response natin ay nandyan tayo in love. Nandyan tayo ng mga anak ng Diyos na magsasabi, lalo kung yan ay kapatid mo sa pananampalataya, na magsasabing, hoy! Diba? Tayo mismo ang magsasabi na, tigilan mo yan. Kasi ganyan tayo nagmamahal. At ganyan na dumadaing ang spirito mo, nang ginagawa niya ay hindi yan ang pinapagawa ng Diyos. Hindi ba? Kaya tayo din, hindi natapos yung ating, hindi perfect. Kumbaga, hindi tayo sitting pretty na namamaypay na lang ng ganun nang nakakilala tayo kay Kristo. Kundi araw-araw pa rin tayong may pagdaraing. Araw-araw pa rin sa buhay natin tayong may dinudulog. Lalong-lalo na ang ating sarili. Amen po ba? Kasi lahat ng yan, kaya yan tinulot ng Panginoon. Kaya yan nangyayari sa atin. Kasi that should produce, di ba? Yung hirap, yung pakikipagbaka, that should produce longing. That should produce an eager longing to have fellowship with God, to call the name of Jesus, to come back to God. Yun yung kanya, yun yung dapat na pinoproduce niya sa atin. Yung matinding hangarin na bumalik sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi maliban talaga, si Paul nga mismo nagsasabi, si Pablo, hindi ba? Sino ang makapagliligtas sa akin? Siya nga mismo ay nagsasabi ng ganun. Kung wala si Kristo sa iyong buhay, o tuloy nyo ng kanta. Di ba? Bakit? Kasi si Kristo ang susi. At kapag hindi tayo talaga magmanangan sa Kanya, hindi natin matatapos ng tama yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya di ba, makita natin ang paalala ni Pablo sa Galatia, kailangan na umpisa tayo sa Espiritu, tuloy natin na tayo nasa Espiritu, magpatuloy tayo na nasa Espiritu. Di ba? Paano yun? Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos, ang pinakakailangan natin sa ating buhay. Amen po? Kaya everyday, yung sangnilikha, iba naman ang kanilang idinadaing. Tayo naman, iba din ang ating dinaraing sa Panginoon. Pero araw-araw natin ng buhay natin, ay ginagawa natin yan. Bakit? Lahat tayo, di ba sabi ng verse 24, tayo ng mga nakakilala sa Panginoon ay may pag-asa
Di ba? May hinaantay na pag-asa, sabi ng verse 24, di ba? Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Nananalangin tayo, tumatawag tayo, di ba? Tumatawag tayo sa Diyos, tulungan mo ako, Panginoon. Bakit? May pag-asa na alam natin, naghihintay sa atin. May pag-asa tayo. Di ba? Kaya nga sabi ng 24:25, umaasa tayo, di ba? Hinihintay natin ang buong tiyaga. May pag-asa tayo that God will redeem us. At alam natin yun, bakit nakakilala tayo kay Kristo? Di ba? Si Kristo ang ultimate, di ba? He is our hope in this life. Siya ang ating pag-asa sa buhay na ito. Pag-asa sa kabila ng hirap ng ating pakikipaglaban, 'di ba? Hirap ng pakikipagbugbugan every day, 'di ba? Sa ating mga kahinaan, sa ating kasalanan. Pero may pag-asa tayo dahil alam natin, kilala natin si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba 'yun? Kanino ka ba babalik? Kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya may pag-asa tayo. Hindi tayo nananatili. Hindi tayo nananatili na palagi na lang, palagi the same. Yan na lang tayo, hindi na magbabago ang ating kalagayan. No. Kaya tayo sabi ng Romans 5 ay may kagalakan sa gitna ng pagtitiis. Bakit? Alam natin may nag-aantay sa atin. May pag-asa tayo, may Diyos tayo. Diba? That Jesus who will redeem us. Amen? So, dahil sa pag-asa na yan, sa kabila ng ating mga tinitiis, anuman yung ating pagtitiis, diba? Lahat na ng aspeto ng ating buhay, may check yan. Diba? Anong klaseng pagtitiis? Pagtitiis sa lahat, diba? Kumbaga in spirit and soul and body. Diba? Lahat yun ay may pinagdaraanan tayong pagtitiis. Pero may pag-asa tayo kay Kristo Jesus. Amen po ba? So, tayo na mga naligtas, tayo na mga nakakilala sa Panginoon, we still groan. Diba? We still groan. Bakit? Gusto natin, Lord, we want to be conformed in your image and likeness. Yan yung ating mga pinapanalangin sa araw-araw. Yan yung ating palagi na dapat na hinihiling sa Panginoon. Bukod sa, Lord, salamat makagraduate ang anak ko. Lord, salamat. Diba lahat yun, mga pangailangan natin, araw-araw natin dinudulog sa Diyos. Kasama natin dapat itulog, Lord, tulungan mo ako to be conformed in your image and likeness. Amen po ba? It has to create a groaning inside of us. Mayroon dapat malilikha na matinding pagdaraing sa ating kaloob-looban. Kahit na tayo ay na nagsisimba tuwing linggo, na nagbabasa ng Biblia araw-araw, di ba? Okay na tayo. Pero anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Mayroon tayong mas higit pa. We have to dive deeper. Kaya may mas higit pa na tayo ay idaing sa Panginoon. Yung mga tao sa labas, nag-aantay sa atin. Sila din ay nagdadaing, iligtas sila. Tayo naman may sariling pagdaraing, pero kakaiba kaysa kanilang dinadaing. Pero mas tayo pinagpala dahil alam natin may pag-asa tayo, sila hindi nila alam. Hindi ba? So, kailangan hindi lang siya, anong tawag nito? Yung okay na tayo sa kung ano tayo ngayon, okay na tayo dyan. We still have to be in a battle mode every day. Nasa nakikipaglaban araw-araw ng ating buhay upang masiguro natin na yung ating ginagawa ay ang pinapagawa ng Diyos sa atin. At alam niyo ba,
hindi lang tayo ang dumaraing. Yung mga tao, tayo, alam niyo ba, even the Spirit. But the Spirit Himself is the answer to all our longings. The Spirit of God, He is the answer to all our longings. Sabi ng verse 26, anong ginagawa ng Espiritu? Tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kung tayo sa ating puso ay mayroong matinding pagnanais, matinding paghingi, matinding pananalangin, matinding paglapit sa Panginoon, ang Espiritu Santo ay dumaraing din siya para sa iyo at para sa akin. Wow! Ano ang kanyang idinaraing? Sabi niya, oh Lord, sabi niya sa Father, sabi niya sa Diyos Ama, gisingin mo na po itong anak mong ito, tulog na naman. Yun ba ang idinadaing ng Espiritu Santo? Sabi dito ay the Spirit, He is our comforter and He groans also. Hindi lang yung nasa mga tao sa labas, hindi lang tayo, kundi yung Espiritu Santo, He also groans with us. Dahil bakit? Alam niya, sabi na Hebrews 4, di ba? Alam niya yung ating pinagdaraanan. Nakakatuwa ba? Di ba pag may nakaka-relate sa'yo, masaya ka? Bawa nagkwento ka. Tapos, oo nga, di ba relate sa'yo yung nagkwento? Di ba parang saya-saya mo kasi may nakaintindi sa'yo finally. Yung Espiritu Santo ay siya din ay dumaraing kasama natin. At sabi doon? Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Kaya siya mismo yung hindi mo na kayang sabihin sa sobrang hirap o sa sobrang hindi mo maipaliwanag yung sarili mo o sa sobrang ano ba talagang gusto ko sa buhay ko, sa sobrang litong-lito ka na, ang Espiritu Santo ang dumudulog para sa atin. Hindi ba yun napakagandang balita para sa atin? Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iniwanan. May Espiritu Santong dumaraing sa Diyos para sa iyo. Sa tuwing ikaw din ay nahihirapan, sa tuwing ikaw din ay nasasaktan, sa tuwing ikaw din ay lumuluha, ang Espiritu Santo ay dumudulog sa Diyos para sa atin. Nariyan siya, kasama natin, He takes away. Yung burden ng puso mo, naranasan mo na ba yun? Na mabigat yung kalooban mo. Pero kahit anong gawin mo, nagkape, kung saan-saan ka nagpunta, walang nangyari. Pero pag lumapit ka sa Diyos at iniyak mo sa Panginoon yung burden mo, gumaan. Bakit? May tumulong sa iyong pumasan. Diba? May tumulong sa atin, buhatin. Kaya yung dapat na nakaluhod ka na at hirap na, nakatayo ka ulit. Diba? At tuloy ulit sa pagsunod, sa paggawa ng pinapagawa ng Diyos sa atin. So, sa araw-araw, yung everyday na burden ng buhay natin, lalong-lalo na pinaka-burden ay yung ating kahinaan at yung ating mga kasalanan. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Alam niya, He knows our tendencies. Alam niyo ba yun? He knows our tendencies because He knows us.
So, He knows our tendencies toward evil and He helps us. Wow. Tinutulungan niya tayo. He knows that we are prone. Di ba? May nakalagay sa ating danger. Ano yun? Di ba? May exclamation point sa ating ulo na sin prone. Di ba? Alam niya. Pero tinutulungan niya tayo. He knows that we often grow weary in well-doing and He helps us. So, yung mabigat ay gumagaan dahil may Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. And it is only sa pamamagitan lamang ng Espiritu, ng ministeryo ng Espiritu ng Diyos na tumutulong sa natin makakayanan ang pinapagawa. Maging yung pagiging mabuti ay makakayanan natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Tayo mahina, di ba? May mga pagkakasala sa ating buhay, but He strengthens us so that we are able by His help. Amen po ba? Para tayo maging able, para tayo makapagpatuloy, para yung iniisip mo, inutusan na naman ako ni pastor, para yung iniisip mo ay maisasagawa mo. Bakit? Dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Di ba? Ang hirap-hirap naman sa opisina, pero yung tulong ng Espiritu Santo magpapagaan. Ang hirap-hirap naman sa bahay, para yung tulong ng Espiritu Santo ay maggagawa mo yung mahirap sa iyo. Amen po ba? Yung pananalangin na binabanggit dito ni Pablo ay isang area ng buhay natin kung saan tayo tinutulungan ng Espiritu Santo. Isang area lang yun, hindi lang sa pananalangin. Pero sa lahat ng area ng ating buhay, yun pagkabanggit lang dito ni Pablo ay sa area of prayer. Yung hindi natin masabi ay yung Espiritu yung nagsasabi sa Diyos para sa atin. Minsan pag pinag-lead tayo ng prayer, anong sabi natin? Di ko kaya. Ano kaya sasabihin ko? Diba? Pag tayo ay mag-pray ka, anong sasabihin mo? Paano kaya? Pero the Holy Spirit helps us. Diba? Yung mahirap ay Kanyang pinapagaan. So, dahil sa tulong ng Espiritu Santo, yung ating pananabik sa Panginoon, pananabik na iligtas tayo ng Panginoon, pananabik na yung nahihirapan tayo sa bahagi ng buhay natin ay tugunan ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ang sagot. He is our comforter, di ba? He is our greatest teacher. Ang hindi natin maunawaan, yung nagpapaunawa sa atin ay ang Espiritu Santo. Kaya, sa mga panahon na hindi mo maipaliwanag ang gusto mo sabihin, sa mga panahon na hindi mo masabi, dahil, naku, baka mag-away kami. Sa mga panahon na yung puso may gusto na sumabog, di ba? Hindi mo masabi. Ang Espiritu ang magsasabi sa Diyos para sa iyo. Kaya ang buhay sa Panginoon ay ay paglakad sa Espiritu Santo. Ang buhay na kasama ang Panginoon ay paglakad kasama ang Espiritu Santo. Kaya nga, whatever is our longing, the eager longing of our hearts, only the Spirit of God is the answer. Only the Spirit of God can help us. Only the Spirit of God will see us through to the other side. Amen po ba? Yes, He is our helper. Kaya, what is the intercession of your heart this morning? Ano yung groaning? Kasi lahat ng ating mga
dinadaanan sa buhay, mga pagtitiis, lahat ng ating mga kahirapan, o anuman kahirapan sa tinitiis ng spirito, tinitiis ng ating kaluluwa, anuman yung ating dinadaan ng hirap, it should produce an eager longing. It should produce an intercession of the Spirit. Yung Spirit na lumalapit sa Diyos, Lord, I'm calling out to you. Lord, tulungan mo ako. Lord, help me sa buhay na ito. And if yung dinadaanan natin o yung buhay natin o yung araw-araw natin, it doesn't produce any longing anymore sa ating Panginoon, we have to come back to Him. It only means we are relying on our own strength. Binabalikat na natin to. Kumbaga, sa lakas mo na yan ginagawa. Kasi bakit kaya yan pinahintulot? To produce an eager longing. To produce yung matinding pagdaraing sa Panginoon na Lord, this is beyond me. Yung pinapagawa mo sa akin, itong buhay ko na ito, bakit mo ko binigyan ng gantong yaman? Ba't mo ko binigyan ng gantong kakayahan? Ba't mo ko binigyan ng ganito? It should produce. Meron siya dapat na lilikha na tulungan mo ko, Panginoon. Kaya nga, minsan sabi ni Miles Monroe, na ang pinakamayaman na lugar ay ang sementeryo. Bakit? Kasi nandun lahat ng mga kakayahan na hindi nagamit. Nandun lahat ng mga na nakabaon. Diba? Pero, bakit nabaon? Kasi hindi humingi ng sapat na lakas. Para yung dineposito sa iyo ng Panginoon ay maggamit to the max. Diba? Maggamit tayo lahat. Hindi dahil senior ka na, yan na yung katapusan mo. Hindi dahil hindi ka marunong magsalita, hindi ka na pwedeng magamit. Lahat tayo, bawat isa sa atin, it should produce an eager longing from the inside. Lord, tulungan mo ako. Malaman ko kung paano mo ako magagamit sa buhay na ito. Kasi bakit? Ang daming nag-aantay. Diba? Sila din ay umiiyak sa Diyos para ikaw mag-rise up ka na, para sila ay maabot. Hindi po ba? So what is the intercession of your heart this morning? Ano yung laman ng iyong puso? Ano yung dinaraing ng iyong puso? Unang-unang idadaing natin sa Diyos ay ang ating sarili. Yung ating sarili. Makita mo yung kaliitan mo at ang kalakihan ng Diyos. Makita natin yung ito lang tayo at ang Panginoon ay mas malaki at yun ang kailangan natin. At yun ang kailangan natin. Yung lakas niya na sumasa atin, yun ang kailangan natin hangarin sa ating buhay. Amen po ba? Kung hindi mo alam kung ano yung gusto mong idulog sa Panginoon, sarili mo ang idulog mo sa Panginoon ngayong umaga. Sarili mo, hayaan mo that your spirit will be stirred. Hayaan mo yung spirito mo, ma-stir up yan. Na Lord, itong sarili ko, tulungan mo ako. Itong sarili ko, tulungan mo ako. Hindi ako laging magrason. Magpaggamit ako sa iyo.